Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1201. Sa makatuwid, normal para kay Hong Li na mag-alala tungkol kay Zhu Zaiyo. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay ay hindi kasing sama ng iniisip mo. Nakangiting sabi ni Zhu Zaiyo. Sinabi na sa kanya ni Huang Feng na alam ni Suyamo na may ibang babae si Huang Feng, at tinanggap niya sila. Kaya, hindi siya dapat tanggihan. Sa makatuwid, kahit na ang mga susunod na araw ay hindi masyadong kaaya-aya, ito ay mas mahusay kaysa sa naisip niya noon. Sa kabilang panig, halos tapos na si Huang Feng sa paghahanda ng tanghalian ni Tan Ying sa oras na ito. Hindi niya pinagsisihan ang sinabi niya kay Zhu Zaiyo. Hindi niya naisip na hayaan si Zhu Zaiyo na mamuhay mag-isa sa labas. Kaya naman, sandali lang bago siya lumipat. Sa pagkakataong ito, sandali lang dahil kay Wang Tungtong. Sa pag-aakalang hinanap talaga ni Wang Tungtong si Zhu Zaiyo at gustong maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng relasyon nila ni Zhu Zaiyo, lalong hindi nasisiyahan si Huang Feng kay Wang Tungtong. Gayunpaman, hindi niya maaaring sinasadyang pumunta sa pintuan ng gayong babae at makahanap ng problema sa kanya. Sa kabutihang palad, kahit na sinusubukan niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng magkabilang panig, ang kanyang impluwensya sa kanya ay minimal. Ang gayong tao ay walang pinagkaiba sa isang payaso sa kanyang mga mata. Gayunpaman, napagpasyahan din ni Huang Feng na kung maglalaro si Wang Tungtong ng anumang mga trick, wala siyang balak na dumiretso sa kanyang pintuan at hayaan siyang ganap na magising mula sa kanyang pantasya. Sa panig ni Huang Feng, pagkatapos pumasok si Suyamo at ang iba pang kababaihan sa trabaho, dumating din si Tan Ying. Sa makatuwid, lumabas ang 5 grupo ni Huang Feng upang maglaro. Makikita na ang 3 babae ay nasa mataas na espiritu, lalo na ang extrovert na si Meng Meng. Minahal pa rin ni Meng Meng ang pagkakataong ito para makasama si Huang Feng dahil 3 araw lang sila makakatagal dito. Kapag natapos na ang oras, kailangan nilang bumalik. Hindi magiging madali na makita si Huang Feng sa hinaharap. Napakaganda rin ng mood ni Tan Ying. Nang nasa sasakyan na siya, paimpol niyang kinain ang pagkaing inihanda ni Huang Feng para sa kanya. Bagamat alam na niya na may kasintahan si Huang Feng, kahit na hindi niya kayang pakisamahan si Huang Feng bilang kanyang kasintahan, napakasaya pa rin niyang makita si Huang Feng ng madalas. Nang isama ni Huang Feng ang kanyang kapatid na babae at ang iba pa upang maglaro, si Qing Zuan sa isa pang space-time ay nagising din mula sa kanyang pagtulog. O anong oras na? Paano ako nakatulog dito? Pinunasan ni Qing Zuan ang kanyang mga mata na hindi pa ganap na nakabukas. Natarante niyang tinignan ang phone niya at nakita niyang 8:00 na ng umaga. Dito talaga siya natulog buong gabi. Noong una, binalak lang ni Qing Zuan na magpahinga dito sandali at pagkatapos ay magpatuloy sa pag-compose. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa sobrang pagod niya ay dito siya nakatulog. Siguro dahil naging abala siya sa pagsusulat ng mga kanta nitong mga araw na ito, na medyo napagod kaya natulog siya buong gabi. Hoy, ano ito? Si Qing Zuan, nagising, ay biglang natagpuan ang booklet na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, ang booklet na ito ay ganap na naiiba mula sa isa na mayroon siya noon. Naalala niya na ang booklet na ito ay wala sa kanyang mesa noon. Kaya naman, si Qing Zuan, na medyo curious, ay curious na binuksan ang booklet sa harap niya na hindi niya alam kung kailan ito lumitaw. Ano ito? Nang makita ni Qing Zuan ang nilalaman sa loob, bumulong siya sa kanyang sarili na may ilang pagdududa. Nalaman niya na ang mga salita sa loob ay iba sa mga salitang alam niya. Gayunpaman, ang pangkalahatang hitsura ay medyo katulad pa rin. Kung gumugol siya ng ilang oras ng maingat na hinahanap ang impormasyon, maaaring makilala niya ang mga salitang ito sa loob. Gayunpaman, nalaman niya na kahit na hindi niya nakikilala ang mga salitang ito, may mga bagay talaga na pamilyar siya sa mga salitang ito. Score ba ito? Walang kamalay-malay na sabi ni Qing Zuan nang makita niya ang mga pamilyar na simbolo dito. Si Qing Zuan ay naging abala sa pag-compose sa panahong ito. Bilang karagdagan, ang kanyang mga kasanayan sa musika ay hindi mahina. Kaya naman, sa sandaling makita niya ang mga markang ito, hindi niya namamalayan na napaham siya. Habang kumakanta siya ay lalong namumula ang mukha niya.
Hindi dahil sa siya ay nahihiya, hindi rin dahil sa siya ay may sakit. Excited na kasi siya. Oo, nasa sabik si Ching Zuan. Hindi man niya tuluyang naham ang kantang ito, pero excited na siya dahil nalaman niyang classic na kanta ang kantang ito. Hindi ito mas malala kaysa sa mga klasikong kanta na narinig niya noon. Higit sa lahat, ang himig na ito ay isang bagay na hindi pa niya narinig. Sigurado siya na ang tune na ito ay hindi pa lumabas sa merkado. Ano ba ang nangyayari? Saan nanggaling ang booklet na ito? Ano ang kahulugan ng himig na ito? Yung mga salitang hindi ko kilala, lyrics ba yun? Matapos ay hum ni Ching Zuan ang kumpletong kanta, mas natitiyak niya na isa itong klasikong kanta. Gayunpaman, mas bumigat din ang pagdududa sa kanyang puso. Napakagandang kanta, saan nanggaling? Bakit hindi ko narinig kanina? Maaaring ito ay isang bagong produkto na kalalabas lamang ng isang master. Ngunit, ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Pakiramdam ni Ching Zuan ay puno ng mga katanungan ang kanyang isip, ngunit hindi niya alam kung sino ang itatanong. Oo, may higit pa sa likod nito. Inilipat ni Ching Zuan ang booklet sa ikalawang pahina. Oo naman, nakita niya ang parehong bagay doon. Hindi niya nakilala ang mga salita, pati na rin ang mga pamilyar na simbolo ng melody. Humimik ulit si Ching Zuan. Tapos, mabilis na naman siyang na-excite dahil classic song din ang kanta sa second page. Hindi na napigilan ni Ching Zuan. Paulit-ulit siyang umuugong at tumalikod, ngunit lalong namumula ang kanyang mukha. Dahil, nalaman niya na halos 100 kanta sa booklet na ito ay lahat ay may mataas na kalidad na mga klasikong kanta. Halos 100 classic na kanta ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Dahil dito, si Ching Zuan, na nag-iisip tungkol sa bagay na ito nitong mga nakaraang araw, paanong hindi siya masasabik. Matapos pakalmeyan ang kanyang pananabik sa matinding kahirapan, naisip ni Ching Zuan ang tanong na naisip niya noon. Ibig sabihin, sino ang naglagay ng booklet na ito dito? Ang unang taong naisip ni Ching Zuan ay ang kanyang manager. Pagkatapos ng lahat, hiniling niya sa kanyang manager na tulungan siyang mangolekta ng magagandang kanta. Gayunpaman, medyo naghinala si Ching Zuan. Dahil, kahit na ang kanyang manager ay nakakolekta ng magagandang kanta, imposible para sa kanya na makakolekta ng napakaraming sa ganoong kaikling panahon. Dapat itong malaman na ang bawat kanta sa listahan ay isang klasiko. Sa buong market, wala pang 5 classic na kanta sa isang taon. Paanong ang kanyang manager ay may kakayahang mangolekta ng napakaraming sa loob ng maikling panahon? Kabanata 1202. Ngunit, kahit na hindi inakala ni Ching Zuan na ang kanyang manager ang gumawa nito, tumawag pa rin siya sa telepono at tinanong kung ang kanyang manager ay pumunta sa kanyang silid kagabi. Natural na sumagot ang ahente na hindi niya ginawa. Kasabay nito, pinayuhan din niya si Ching Zuan na huwag masyadong mabalisa. Naghanap na siya ng magandang kanta. Bagamat walang resulta sa ngayon, nakipag-ugnayan na siya sa ilang kilalang liriko at kompositor. Naniniwala siya na magkakaroon ng magandang kanta sa harap ng Ching Zuan sa lalong madaling panahon. Nagsalita si Ching Zuan ng ilang salita sa telepono at ibinaba ang telepono. She muttered to herself, "Sure enough, it's not her. Then who is it?" Bagamat naghahanap na ngayon ng magandang kanta ang kanyang ahente, halatang hindi pa niya ito nahahanap. Tapos, itong booklet na ito ay hindi niya dinala. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pinayagang makapasok sa kanyang lugar. May mga bodyguard din sa labas ng kanyang tirahan. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Sila kaya, muling naisip ni Ching Zuan ang mga tao sa likod niya. Medyo nagdududa siya, pero tumawag pa rin siya para kumpirmahin. Gayunpaman, inamin lamang ng mga taong iyon na lumaban na sila sa mga taong umatake kay Ching Zuan noon. Gayunpaman, wala silang binanggit tungkol sa kanta. Hindi direktang tinanong sila ni Ching Zuan, at ang sagot na nakuha niya ay nagpapakita rin na hindi sila ang naglagay ng booklet dito. Hindi sila, saka sino yun? Ang dalawang kaina-hinalang opsyon ay lahat ay pinasyahan. Si Ching Zuan ngayon ay ganap na walang pinaghihinalaan. Gayunpaman, ang booklet na ito ay hindi maaaring lumabas dito ng walang hangin. Dapat may naglagay dito, at dapat maging mabait ang taong ito sa kanya. Kung hindi, hindi papasukin ng kabilang partido ang booklet na ito nang hindi siya ginagalaw. Sino ang taong ito? Paano siya magiging kaya? Nag-aalinlangan si Ching Zuan.
Kung ang ibang partido man ang maaaring lumabas sa silid na ito nang walang nakakapansin, o ang mga klasikong kanta sa booklet na ito, hindi ito isang bagay na magagawa ng isang ordinaryong tao. Malinaw, ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ngunit bakit niya ginamit ang mga kakaibang salita? Naisip ni Qingshan sa kanyang puso. Kung gusto niya itong tulungan, dapat ay ginamit na lang niya ang mga salitang alam niya. Alam niya ang ilang wika, ngunit hindi niya alam ang mga salita sa booklet na ito. Habang mas iniisip ni Qingshan ang bagay na ito, mas maraming pagdududa ang nasa puso niya. Gayunpaman, nadama niya na dapat niyang imbestigahan ng palihim ang bagay na ito. Kung tungkol sa booklet, hindi nilayon ni Qingshan na ipaalam ito sa lahat. Dahil tahimik na inilagay ng kabilang partido ang booklet sa kanyang mga kamay at hindi ipinasa sa kanya sa pamamagitan ng normal na mga channel, halatang ayaw nilang malaman ng maraming tao ang tungkol sa bagay na ito. Kaya, mabilis na pumili si Qingshan ng ilang kanta sa booklet na ito at kinopya ang lyrics sa itaas. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa kanyang katulong para tulungang, isalin, ito sa mga salitang alam niya. Kahit na ang gawaing ito ay magtatagal ng ilang oras at lakas, ang kahirapan ay talagang hindi masyadong malaki. Si Qingshan ay hindi masyadong nag-aalala. Matapos turuan ng katulong na gawin ang gawain, muling kinuha ni Qingshan ang booklet at nataranta. Nakuha niya ang napakaraming klasikong kanta ng biglaan. Hindi na niya kailangang magmadali para i-compose ang mga ito ngayon. Ang kanyang puso ay ganap na sinakop ng booklet na ito. Kanina pa niya iniisip kung sino ang taong nakakaalam na may problema siya at tahimik na tumulong sa kanya. Bakit hindi nagpakita ang kabilang partido at nagpaalam sa kanya? Siyempre, nalaman din ni Qingshan na nawawala ang booklet na nagre-record ng mga kantang inilagay niya sa mesa. Gayunpaman, hindi niya ito sineseryoso. Ang booklet ay nag-record lamang ng ilang mga klasikong kanta sa merkado. Ito ay hindi isang mahalagang bagay. Kung gusto niya, makakakuha siya ng isa pa sa maikling panahon. Gayunpaman, nahulaan ni Qingshan na ang booklet ay kinuha ng misteryosong tao. Kaya lang hindi alam ni Qingshan kung bakit inalis ng kabilang partido ang walang kwentang booklet. Sino ka ba? Bakit ayaw mong magpakita? Sumandal si Qingshan sa mesa at tinitigan ang booklet na nasa kamay niya. Nag-aalinlangan siyang nag-isip. Alam ni Qingshan na malamang na magugulo siya sa problemang ito pansamantala. Si Huang Feng sa Earth, sa oras na ito, ay gumagala kasama ang kanyang kapatid na babae at ilang babae. Kahit saan sila magpunta, sila pa rin ang pinagtutuunan ng pansin. Bagamat ang bilang ng mga dilag sa paligid ni Huang Feng ay nabawasan sa pagkakataong ito, hindi ito labis na pinalaking gaya kagabi. Gayunpaman, 4 na dilag na may kani-kanyang katangian ang nakapalibot sa kanya, na naging dahilan ng pagtanggap niya ng maraming atensyon. Siyempre, karamihan sa mga mata ng mga babae ay naguguluhan, habang ang mga mata ng mga lalaki ay halos puno ng selos. Lahat sila ay gustong palitan ng pagkakakilanlan ni Huang Feng at mapalibutan ng napakaraming dilag. Walang masyadong pakialam si Huang Feng sa mga titig na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga titig na ito ay hindi labis na pinalaki ng kagabi. Kaya naman, kaya pa niyang tanggapin. Isa pa, 2 araw na lang aalis ang ate niya. Bihira lang siyang pumunta dito. Anuman ang mangyari, kailangan niyang dalhin siya para magsaya. Sa makatuwid, sa sumunod na 2 araw, walang ibang ginawa si Huang Feng. Sa halip, sinamahan niya si Huang Tingting at ang iba pang kababaihan sa paglalaro sa Jiangzhou. Siyempre, marami siyang binili. Simula nang yumaman siya, hindi naging maramo si Huang Feng sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maging sina Mengmeng at Wenwen, si Huang Feng ay nagbigay din ng maraming bagay sa kanila. Kuya, ang dami mong binili. Paano natin ibabalik bukas? Nang gabing iyon, tiningnan ni Huang Tingting ang parang bundok na mga regalo sa kanyang silid at sinabi kay Huang Feng na may pagkainis. Tama, Kuya Huang, napakarami mong binili para sa amin. Sabi din ni Mengmeng, it's okay, you can go back empty-handed tomorrow. I will mail these things back for you, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, kung handa siyang ipakita ang kanyang lakas o ang kanyang hover sports car, ang mga bagay na ito ay maaaring maipadala sa kanila ng napakabilis. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na malinaw na hindi pa ito ang tamang oras ngayon, kaya pinili pa rin niyang ipadala ang mga ito sa pamamagitan ng express delivery. Tama,
May express delivery din. How could I forget? Sabi ni Mengmeng na may halong pagtataka. Salamat, Kuya Huang. Nagpasalamat si Wenwen kay Huang Feng ng buong katalinuhan. Ang kanyang maayos na pag-uugali ay ginawang medyo nagulat sina Huang Tingting at Mengmeng, na pamilyar sa kanyang karakter. Si Wenwen ay hindi karaniwang ganito. Salamat, Kuya Huang. Mabilis ding sabi ni Mengmeng. Don't mention it. Kaibigan kayo ni Tingting. This is nothing. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, okay, bumaba na tayo. Dapat ay bumalik na sila kaagad. Halos oras na para sa hapunan. Okay, sumagot naman ang mga babae. Pagkatapos noon, sinundan nila si Huang Feng pababa. Kabanata 1203. Nang bumaba sina Huang Feng at Huang Tingting, kababalik lang ni Bai Xiaoro. Hindi nagtagal, sunod-sunod na bumalik si Suyamo at ang iba pa. Pati si Tan Ying ay dumating. Dahil babalik si Huang Tingting at ang iba pa bukas ng umaga, ang hapunan ngayong gabi ay ang pag-alis nila. Umupo ka, sinabi ni Huang Feng, iinom tayo ng kaunting alak ngayong gabi, ngunit kayong tatlong babae na nasa paaralan ay maaaring uminom. Gusto ko ring uminom ng red wine, sabi ni Huang Tingting kay Huang Feng. Hindi, hintayin mo ang pag-aaral mo sa kolehiyo, sabi ni Huang Feng. Medyo lang, hindi naman magiging problema. Madalas umiinom ng red wine ang mga kaklase natin. Okay lang naman na uminom ng konti. Sinabi ni Huang Tingting, bukod dito, ipinapangako ko na iinom ako dito ngayon. Ipinapangako ko na, hindi ako hihipo kahit isang patak ng alak sa aking pagbabalik. Oo, Kuya Huang, aalis tayo bukas. Ang pag-inom ng alak ngayon ay maituturing na nagpapasigla sa kapaligiran, sabi din ni Mengmeng. Huang Feng, okay lang na uminom sila ng kaunti, basta't hindi sila masyadong umiinom, sabi din ni Suyamo. Sige, sa wakas ay pumayag si Huang Feng. Anyway, nandito siya. Hanggat hindi sila umiinom ng sobra, ayos lang. Magaling, nagsaya si Huang Tingting at ang iba pa. Dahil dito, nagkaroon ng alak sa tasa ng lahat. Si Huang Feng ay orihinal na gustong uminom ng beer, ngunit ang ibang mga babae sa eksena ay umiinom ng red wine, kaya uminom din siya ng red wine. Ganito pala ang lasa ng red wine, sabi ni Huang Tingting pagkatapos uminom ng isang subo ng red wine. Kahit na ang presyo ng red wine sa lugar ni Huang Feng ay hindi ang pinakamahusay, tiyak na hindi ito masama. Ang lasa ay natural na napakasarap. Tandaan mo, bawal kang uminom pagbalik mo ha. Kung gusto mo itong inumin, maghintay hanggang sa pumasok ka sa universidad, muling paalala ni Huang Feng sa kanya habang siya ay nag-aalala. Alam ko, kapatid, napakatagal mo, sabi ni Huang Tingting. Hoy, ikaw na batang babae, talagang naglakas loob kang sabihin na ako ay matagal na, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, medyo makulat ka ngayon. Malaking babae si Tingting, kaya natural na alam niya kung ano ang gagawin. Tama ba, Tingting? Tumingin si Suyamo kay Huang Tingting at sinabi. Oo, tama si Hipag. Kuya, huwag mo akong palaging tretuhin na parang bata, sabi ni Huang Tingting. Ang kapatid na babae ni Huang Tingting ay nagpapula sa mukha ni Suyamo, ngunit siya ay napakasaya pa rin. Pagkatapos ng lahat, ipinakita nito na nakuha niya man lang ang pagsang-ayon ni Huang Tingting. Si Huang Tingting ay nakababatang kapatid na babae ni Huang Feng. Siya ang kanyang pamilya, at ang kanyang posisyon sa kanyang puso ay napakahalaga. Siyempre, masaya si Suyamo na makuha ang kanyang pag-aproba. Marunong ka lang mambola, nakangiting sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makitang maayos ang pagkakasundo ng kanyang nakababatang kapatid na babae at si Suyamo, napakasaya rin ni Huang Feng sa kanyang puso. Masayang-masaya ang lahat sa pagkain, ngunit maliban kay Huang Feng, ang ibang mga babae ay tila umiinom ng kaunti. Ang isang dahilan ay dahil sila ay masaya, at isa pang dahilan ay ang kanilang pagtitiis sa alkohol ay hindi kasing taas ng kay Huang Feng. Kapag nag-inom sila sa dulo, ang dami nilang nainom, lalo silang nag-enjoy. Bukod dito, alam din nilang walang mga tagalabas dito, kaya hindi na nila kailangang mag-alala sa anumang aksidente pagkatapos ng labis na pag-inom. Sa makatuwid, uminom sila ng buong tapang ng madali. Bilang karagdagan, ang mga epekto ng red wine ay malakas, kaya natural silang uminom ng labis sa huli. Si Huang Feng ay hindi lasing, ngunit siya ay medyo lasing din.
Pagkatapos ng lahat, siya ay umiinom kasama ang kanyang sariling pamilya, kaya hindi ginamit ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa upang pilitin ang alkohol sa kanyang katawan. Sa kasong iyon, ang pag-inom ay magiging walang kabuluhan. Kaya naman sa huli ay medyo nalasing din siya. Si Huang Tingting at ang dalawa pang babae ay, syempre, mas lasing. Pinakamababa ang kanilang alcohol tolerance, at ito ang unang beses na uminom sila, kaya sa huli, nakahiga silang lahat sa mesa. Sa kabutihang palad, ang alak ni Huang Feng ay hindi masama. Kapag nagising sila kinabukasan, hindi sila magkakaroon ng labis na kakulangan sa ginhawa. Hinayaan ni Huang Feng si Bai Xiaoro na hindi gaanong lasing, na alagaan ang iba pang mga tao, at pinabalik niya si Tan Ying. Dahil sa pag-inom, hindi nagmaneho si Huang Feng, ngunit ginamit ang autopilot. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay nasa manibela. Sa ganitong paraan, hindi mapapansin ni Tan Ying ang anumang kakaiba. Gayunpaman, halatang masyadong nag-iisip si Huang Feng. Si Tan Ying ay lasing na sa oras na ito. Kahit na ang kanyang mga kamay ay wala sa manibela, hindi mapapansin ni Tan Ying ang anumang kakaiba. Huang Feng, alam mo ba? Sobrang gusto kita. Sa kotse, biglang sinabi ni Tan Ying kay Huang Feng. Ano? Anong sinabi mo? Hindi masyadong malinaw ang isip ni Huang Feng. Parang hindi niya narinig ang mga salita ni Tan Ying ngayon lang. Sabi ko gusto kita, malakas na sigaw ni Tan Ying. Simula pa lang nung tinulungan mo akong magluto, nagustuhan na kita. Nagustuhan na kita, pero bakit may girlfriend ka? Bakit hindi mo ako hinintay? Panipi, tumingin si Tan Ying kay Huang Feng at sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa isang nalilitong estado sa oras na ito. Bagamat tinitingnan niya ang lugar kung nasaan si Huang Feng, mahirap sabihin kung nakakakita siya ng malinaw. Gusto mo rin ako, pero matagal na kaming hindi magkakilala, sabi ni Huang Feng na medyo lasing. This has nothing to do with time. I just like you, giit ni Tan Ying. Sa oras na ito, biglang umikot ang sasakyan. Si Tan Ying, na hindi handa, ay direktang nahiga sa kondangan ni Huang Feng. Sa oras na ito, nalaman ni Huang Feng na hindi nagsuot ng seatbelt si Tan Ying pagkatapos sumakay sa kotse, at tila nakalimutan niya. Ano ito? Bakit ang hindi komportable? Naramdaman ni Tan Ying na may hinawakan ang kanyang mukha. Nagtataka niyang itinaas ang ulo at saka inabot. Sa oras na ito, dahil sa epekto ng alak, ang kanyang reaksyon ay medyo mabagal. His! Matapos mahawakan ni Tan Ying, lumanghap ng malamig na hangin si Huang Feng. Hindi naman kasi siya ganap na lasing. Mabilis niyang sinabi, hayaan mo. Sa oras na ito, tila naiintindihan ni Tan Ying ang nangyayari. Kung tutuusin, kahit na siya ay medyo walang muwang dahil sa kawalan ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng ilang taon, hindi naman talaga siya ignorante. Gayunpaman, bagamat naiintindihan niya kung ano iyon, hindi niya agad binitawan, ngunit mas namula ang kanyang mukha. Sabi niya, hindi ko bibitawan. Hayaan mo, hindi kita bibitawan. Si Tan Ying ay lasing at gumawa ng isang bagay na hindi niya maiisip. Si Huang Feng ay nagdurusa sa oras na ito. Sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na dapat niyang itigil agad ang pagkilos ni Tan Ying, ngunit hindi kumilos ang kanyang pisikal na instinct. Kabanata 1204. Habang iniisip ni Huang Feng kung magiging werewolf na ba siya, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Nakarating na pala sila malapit sa bahay ni Secretary Tan. Tan Ying, bumangon ka na dali. Nandito na tayo. Nagmamadaling tinulungan ni Huang Feng si Tan Ying at sinabing, sino ang nakakaalam kung si Secretary Tan ay nakatayo sa ibaba at nakatingin sa ibaba? Kung nakita niya silang, nagkakagulo, sa sasakyan, baka magsama siya ng mga tao para tadterin sila bukas. Nandito na tayo. Saan tayo? Ang mga kamay ni Tan Ying ay hindi tumigil sa paggalaw, ngunit ang kanyang isip ay medyo magulo. Nasa bahay tayo ni Secretary Tan. Mabilis na sabi ni Huang Feng, at pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay. Bagamat si Tan Ying ay suportado ni Huang Feng, ang kanyang buong pagkatao ay medyo nalilito pa rin. Nang makita ito, ipinatong ni Huang Feng ang kanyang kamay sa kanyang likod at inilipat ang ilan sa kapangyarihan sa kanyang katawan sa kanya. Sa oras na ito, ganap na gising si Tan Ying. Sa sandaling magising si Tan Ying, ang kanyang mukha ay biglang nakaramdam ng apoy dahil naalala na niya ang kanyang ginawa kay Huang Feng sa daan.
Obviously, bagamat ngayon lang siya lasing, hindi pa siya umabot sa punto ng blackout. At dahil nga sa nangyari ay mas naramdaman ni Tan Ying na hindi siya nang ahas na harapin si Huang Feng. Balik muna ako. Binuksan ni Tan Ying ang pinto ng kotse at tumakbo palabas. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Huang Feng. Dahil sa gulat niya ay medyo magulo ang mga yapak niya. Mag-ingat ka, huwag magmadali. Sigaw ni Huang Feng sa likod niya. Gayunpaman, nang sumigaw si Huang Feng, ang puso ni Tan Ying ay lalong naguguluhan. Muntik na siyang mahulog. Matapos patatagin ang kanyang katawan, tumakbo siya ng mas mabilis. Buti na lang at marami nang gumaling ang katawan niya nitong mga ilang araw. Kung hindi, kahit na gusto niyang tumakbo, hindi siya makatakbo. Say, ang gulo talaga. Tumingin si Huang Feng sa likod ni Tan Ying at bumulong. Marahan niyang sinampal ang sarili at sinabing, kasalanan mo ang lahat. Sa orihinal, walang anuman sa pagitan ni Huang Feng at Tan Ying. Gayunpaman, dahil sa inuman ngayon at isang aksidente sa kalsada, nagkaroon ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng dalawa. Hindi alam ni Huang Feng kung ano ang iniisip ni Tan Ying, at hindi niya alam kung paano siya haharapin sa hinaharap. Kinailangan pang magkita ng dalawa ng madalas sa hinaharap, at maging magkasama sa ibang bansa. Sa oras na iyon, pareho silang hindi komportable kung ang kapaligiran sa pagitan nila ay masyadong awkward. Gayunpaman, dahil nangyari na ang bagay, hindi na masyadong nag-isip si Huang Feng. Walang kwenta ang labis na pag-iisip. Maghihintay na lamang siyang makita si Tan Ying ng harapan at pagkatapos ay isipin kung paano ito haharapin. Sa sandaling bumalik si Tan sa bahay ni Secretary Tan, si Tan Ying, humiga siya sa kama, at itinapat ang kanyang mukha sa kubrekama. Sobrang nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Wala akong mukha para makita kung sino man. Patuloy na kinakausap ni Tan Ying ang sarili. Kahit nahiwalay na siya kay Huang Feng, patuloy niyang iniisip ang nangyari sa kanyang isipan, kaya laging namumula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya noong mga oras na iyon. Bakit niya ginawa ang ganoong bagay? Hindi ko alam kung paano ako iisipin ni Huang Feng. Naisip ni Tan Ying na may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Kung ang tingin sa akin ni Huang Feng ay isang casual na tao dahil dito, hindi ba ako magkakamali? May first kiss pa ako. Gayunpaman, hindi alam ni Tan Ying kung paano ito ipapaliwanag kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kaiyahiyang bagay. Parang kahit anong paliwanag niya, hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Ay, anong dapat kong gawin? Nag-aalala na ako. Patuloy ang pagsipa at pag-ungol ng mga binti ni Tan Ying, ngunit wala pa rin siyang maisip na magandang paraan para malutas ang bagay na ito. Sa kabilang banda, si Huang Feng, kahit na hindi siya nag-aalala gaya ni Tan Ying, iniisip din niya kung paano haharapin ang relasyon nila ni Tan Ying. Gayunpaman, wala rin siyang maisip na anumang pahiwatig. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, walang tao sa bulwagan. Dapat ay bumalik na sila sa kanilang mga silid. Maging ang mga natira ay nilinis ng mga katulong, kaya dumiretso si Huang Feng sa kanyang silid. Nameless Songbook, itinatala nito ang mga klasikong kanta ng maraming first class na mga awit at higit pa sa Tiankang Star. Nang matapos maghugas si Huang Feng, tumingin siya sa storage box at nakita niya ang booklet na walang pangalan. Ang mga bagay na naitala dito ay medyo katulad ng inihanda ni Huang Feng noon. Dati, nakakuha si Huang Feng ng record mula sa ibang planeta sa pamamagitan ng storage box. Bilang karagdagan, nakakuha din siya ng mga klasikong kanta mula sa kanyang espasyo sa pamamagitan ng matalinong robot, pati na rin ang ilang klasikong script ng mga pelikula at serye sa TV. Sa makatuwid, naisip ni Huang Feng na gamitin ang storage box para makipagpalitan ng ilang kanta at script. Pagkatapos ng lahat, sa espasyo kung saan naroon ang matalinong robot, napakaraming mga klasikong kanta at script. Sapat na ang pakete ng ilang mga artista, ngunit kung gusto niyang suportahan ang isang malaking kumpanya ng entertainment, naramdaman ni Huang Feng na hindi iyon sapat. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga klasikong bagay ay klasiko sa espasyo kung saan naroroon ang matalinong robot, ngunit pagdating sa totoong mundo, hindi ito angkop dahil may mga pagkakaiba pa rin sa kultura at kaugalian sa pagitan ng dalawang espasyo. Sa makatuwid, kailangan pa ring pumili ni Huang Feng mula sa mga script at kanta na dala ng matalinong robot.
Sa ganitong paraan, mababawasan muli ang bilang ng mga klasikong bagay. Sa makatuwid, naisip ni Huang Feng na gamitin ang storage box para makipagpalitan. Kung tutuusin, kung siya ay direktang makipagpalitan, ang mga bagay sa storage box na may kaugnayan sa kultura at teknolohiya ay napakamahal. Maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, sa pangkalahatan ay hindi niya ipagpapalit ang mga bagay na iyon. Ang mga bagay na inihanda ni Huang Feng ay ilang mga script at ilang mga klasikong kanta mula sa totoong mundo. Inilagay niya ang mga iyon sa storage box at naghanda para ipagpalit. Ngayon, sa wakas ay ipinagpalit niya ang isang bagay na gusto niya. Dahil sa storage box, nakikilala niya ang text sa mga bagay na ipinagpalit mula sa storage box, kaya walang hindi niya maintindihan. Sa makatuwid, pagkatapos na baklatin ni Huang Feng ang bagong nakuhang booklet, alam niya kung ano ang nakatala dito. Ang booklet na ito ay halos kapareho ng inihanda niya para sa kanyang sarili. Pareho silang nag-record ng mga klasikong kanta. Kung tungkol sa bilang ng mga kanta, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Para kay Huang Feng, sapat na ito para magamit niya pansamantala. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kasalukuyang Huang Feng. Kabanata 1205, Celestial Brilliant Star. Celestial Brilliant Star na naman. Tiningnan ni Huang Feng ang pagpapakilala ng booklet na ito at bumulong sa sarili. Ang record na nakuha niya noong huling pagkakataon ay isa ring item mula sa Celestial Brilliant Star. Ang booklet na ito ay ang pangalawang item na nakuha niya mula sa Celestial Brilliant Star. Kung tama ang pagkakaalala niya, nakuha ang record na iyon pagkatapos ma-update ang storage box. Sa madaling salita, pagkatapos makakuha ng isa pang item mula sa Celestial Brilliant Star, maaari siyang mag-teleport. Sa mundo ng demigods and semi-devils, kulang din siya ng item para mag-teleport. Hindi lang niya alam kung saang space siya unang pupunta. Gayunpaman, ang dalawang puwang na ito ay malinaw na ganap na naiiba. Ang mundo ng demigods and semi-devils ay halatang purong martial arts world. Doon, ang mga taong may panloob na puwersa ay nasa lahat ng dako. Malayo ito sa maihahambing sa kasalukuyang mundo. Sa lugar na iyon, kung mahina ang panloob na puwersa ng isang tao, hindi madaling maglakbay sa mundo ng martial arts. Kung nais ni Huang Feng na umunlad doon, dapat ay mayroon siyang panloob na puwersa. Bukod dito, ang kanyang panloob na puwersa ay kailangang napakalalim. Gayunpaman, itong Celestial Brilliant Star na nakuha niya ang record at booklet ay halatang isang teknolohikal na mundo. Ang libangan ay laganap dito at lubos na hinahangad. Kung hindi magkakaroon ng napakaraming mga klasikong kanta. Ang mundong ito ay medyo mas ligtas, ngunit ang kahirapan ng pag-unlad ay hindi rin mababa. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi isang katutubong tao doon. Kung walang maaasahang pagkakakilanlan, mahirap mabuhay doon. Gayunpaman, mahusay ang ginawa ni Huang Feng sa mga nakaraang teleportasyon. Sa makatuwid, kahit na hindi naiintindihan ni Huang Feng ang Celestial Brilliant Star na ito at ang mundo ng demigods and semi-devils, ay puno ng panganib, si Huang Feng ay may kumpiyansa pa rin na maaari siyang umunlad ng maayos. Matapos ilagay ang booklet sa storage ring, si Huang Feng ay handa ng magpahinga. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, biglang narinig ni Huang Feng ang tunog ng pagbukas ng pinto. Bagamat hindi malakas ang tunog, ang pandinig ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, malinaw niyang narinig ang mahinang tunog. Sa villa na ito, hindi nilock ni Huang Feng ang pinto nang siya ay natutulog. Ang ibang mga babae, maliban kay Xi Mengzhao, ay hindi rin naglock ng pinto. Sa simula, isasara pa rin ni Suyamo ang pinto, higit sa lahat dahil natatakot siyang hanapin siya ni Huang Feng sa gabi. Gayunpaman, ang paglock ng pinto ay walang epekto kay Huang Feng. Sa makatuwid, ngayon ay hindi nilock ni Suyamo ang pinto kapag siya ay natutulog sa gabi. Sa makatuwid, kung ang isang tao sa labas ay gustong pumasok sa silid ni Huang Feng, ito ay napakadali. Gayunpaman, ang panloob na lakas ni Huang Feng ay malalim. Bilang karagdagan, mayroong ilang makapangyarihang tagapaglingkod sa villa na ito, kaya hindi siya natatakot sa isang palihim na pag-atake. Gayunpaman, kahit na hindi nakalock ang pinto, karaniwang pumupunta si Huang Feng sa mga silid ng ibang tao sa gabi.
Ito ang unang pagkakataon na may pumunta sa kwarto ni Huang Feng sa gabi. Bukod dito, ito ay nasa kalagitnaan ng gabi. Sino kaya ito? Late ka na pumasok sa kwarto ko. Yumo, o si Xiaoru, o si Mazo. Hindi binago ni Huang Feng ang kanyang ekspresyon. Nagkunwari siyang hindi niya napansin ang ugali ng tao. Nakapikit pa rin siya, parang tulog. Bagamat hindi niya alam kung sino iyon, tiyak na babae ang nakarelasyon niya sa mga oras na ito. Hindi mahalaga kung alin iyon, magiging napakasaya ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hinikayat sila ni Huang Feng na pumunta sa kanyang silid noon, ngunit walang pumayag na pumayag. Ngayong nagkusa na ang tao na pumunta sa kanyang silid, tiyak na hindi kikilos si Huang Feng ng padalos-dalos at takutin ang tao. Lumapit ang tao sa higaan ni Huang Feng at tahimik na tumayo sandali. Pagkatapos, parang kinukumpirma niya kung natutulog si Huang Feng, sa wakas ay pumunta siya sa tabi ni Huang Feng. Pagkatapos, naramdaman ni Huang Feng na hinubad ang kanyang pantalon. Pagdating dito, si Huang Feng ay nasa sabik na. Ang ganoong intimate action ay dapat gawin ng kanyang babae. Hindi inaasahan ni Huang Feng na may taong aatake sa kanya, ngunit labis siyang nag-enjoy, kaya hindi pa rin gumagalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos, naramdaman ni Huang Feng ang isang pares ng nanginginig na mga kamay na dumampi sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, nasiyahan si Huang Feng sa pagtrato sa isang emperador. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong pagtrato dati. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ito ngayon. Nakaramdam ito ng kaunting pagkagulat kay Huang Feng na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkagulat. Sa wakas, nang comfortable na si Huang Feng, marahan siyang hinalikan ng tao sa mukha at umalis sa silid ni Huang Feng. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang tao ay hindi umimik, at wala siyang kahit kaunting intensyon na gisingin si Huang Feng. Gayunpaman, ang hindi alam ng tao ay palaging gising si Huang Feng, at malinaw ang kanyang damdamin, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos. Dahil hindi binuksan ng tao ang ilaw at hindi siya Jin Aisang, ibig sabihin ay napahiya ang tao. Kung bigla siyang nagising, tiyak na matatakot ang tao at hindi na maglalakas loob na bumalik sa susunod. Ngunit sino ito? Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Dahil hindi niya idinilat ang kanyang mga mata at hindi masyadong nakipag-ugnayan sa tao. Hindi alam ni Huang Feng kung sino ang taong iyon sa huli. Ang tanong na ito ay nanatili rin sa puso ni Huang Feng. Nagdulot ito kay Huang Feng na magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isa-isa niyang pinagdaanan ang lahat ng taong nakipagrelasyon sa kanya. Gayunpaman, natuklasan niya na ang pakiramdam na ibinigay ng taong ito sa kanya ay iba sa iba. Nagdulot ito ng higit na pagkalito kay Huang Feng. Gayunpaman, ang mga pagdududa ni Huang Feng sa kanyang puso, malinaw na walang makakatulong sa kanya na malutas ang mga ito ngayon. May baon lamang niya ang kanyang mga pagdududa sa kanyang puso at dahan daw ang pagmamasid at pag-unawa sa kanyang sarili. Gayunpaman, mayroon lamang ilang mga target na karapat-dapat sa hinala. Naramdaman ni Huang Feng na malalaman pa rin niya kung sino ang tao. Kabanata 1206. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng, na-refresh siya at puno ng enerhiya. Naalala niya ang pangyayari kagabi, ngunit kasabay nito, puno ng pagdududa ang kanyang puso habang sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Gayunpaman, kahit na hindi niya alam kung sino iyon, naramdaman ni Huang Feng na tatlo lang ang tao. Ito ay alinman sa Suyamo, Bai Xiaoro, o Tang Mazo. Walang ibang tao. Bagamat tinutokso niya si Xi Mengjiao, halatang hindi pa umabot ang kabilang partido sa punto ng pagpuslit sa kanyang silid sa gabi. Mas malamang na pumunta siya sa kwarto niya. Sa makatuwid, naramdaman ni Huang Feng na dapat isa sa tatlo ang palihim na pumunta sa kanyang silid upang aliwin siya. Marahil ay dahil sa nakita nilang hindi siya makakapunta sa kanilang silid dahil sa presensya ng kanyang nakababatang kapatid na babae at ng iba nitong mga araw. Umaga, nang lumabas si Huang Feng sa silid, nabangga niya si Cao Wenwen. Humihikab pa siya at mukhang kulang sa tulog. Biglang nakita ni Cao Wenwen si Huang Feng at nagulat siya. Biglang nawala ang antok sa mukha niya, at biglang namula ang mukha niya. Hindi siya nang ahas na tumingin sa mga mata ni Huang Feng, ni hindi siya tumugon sa mga salita ni Huang Feng. Padabog siyang bumaba. Ano ba naman? Ganon na ba ako, Katie Cott? Tumingin si Huang Feng sa naguguluhan na likod ni Cao Wenwen at inisip ang sarili.
Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ni Huang Feng. Naisip niyang mahiyain ang bata. Kung tutuusin, nang magkita ang dalawa sa umaga, si Cao Wenwen ay ganoon din kaiya. Maya-maya ay bumaba na ang lahat at sabay-sabay na nag-almusal. Pagkatapos ng almusal, ipapadala ko sila sa estasyon, sabi ni Huang Feng kay Suyamo at sa iba pa. Tara na rin, sabi ni Suyamo. No need, I can do it alone. Kayo naman ang gumawa ng sarili nyo, sabi ni Huang Feng. May pinapadala lang, hindi na kailangang mag-asaran. Bukod dito, kung makapasok ang kanyang kapatid na babae sa Jiangzhou University, malapit na silang magkita muli. Hindi pa banggitin, pinaplano na ngayon ni Huang Feng kung sino ang ibabalik sa bagong taon. Sige, sabi ni Suyamo, pagkatapos ay lumingon kay Huang Tingting at sa kanyang mga kaibigan. Halika at makisaya ka sa amin kapag libre ka. Wala akong oras bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, ngunit gusto ko pa ring pumunta sa panahon ng bakasyon ng tag-init pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, sabi ni Huang Tingting. You're always welcome, nakangiting sabi ni Suyamo, at pagkatapos ay sinabi sa dalawa pang babae, you're welcome to come and play. Oo nga pala, Ate Yamo. Kahit hindi mo ako imbitahin, makapal pa rin ang balat ko at pupunta ako para maglaro, nakangiting sabi ni Mengmeng. Ah, okay, walang gana na sabi ni Cao Wenwen. Wenwen, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba nakahinga ng maayos kagabi? Naguguluhang tanong ni Mengmeng. Masasabi ni Mengmeng na si Wenwen ay wala sa kanyang pinakamagandang kalagayan ngayon. Hindi, mabilis na sabi ni Cao Wenwen. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na nang sabihin niya ito, tila lihim siyang nakatingin sa kanya. Siyempre, maaari rin itong maging isang ilusyon. Mabilis na natapos ang pagkain. Si Suyamo at ang iba pang mga babae ay pumasok sa trabaho, habang si Huang Tingting at ang iba pang mga babae ay kinuha ang mga bagay na kanilang inimpake kagabi at sinundan si Huang Feng sa kotse. We didn't have enough time this time, kaya hindi kita dinala para magsaya. Ihahatid kita sa susunod na darating ka, sabi ni Huang Feng sa kotse habang nagmamaneho. Napakaganda na. Salamat, Kuya Huang. Napakasaya namin itong mga ilang araw, sabi ni Mengmeng, pagkatapos ay tumingin kay Wenwen at sinabing, Wenwen, sa tingin mo ba? Ah, oo. Nakayuko si Wenwen mula nang makapasok siya sa sasakyan. Hindi siya nang ahas na tingnan si Huang Feng tulad ni Mengmeng. Wenwen, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pakiramdam ko medyo naging out of kind ka na simula nang gumising ka kaninang umaga? Nag-aatubili ka bang iwan si Brother Huang? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Pabirong sabi ni Mengmeng. Hindi ito sineseryoso ni Huang Feng. Si Mengmeng ay palaging matapang sa kanyang mga salita, at mahilig siyang magbiro. Hindi, mabilis na sinabi ni Wenwen, nag-aatubili lang akong umalis bigla sa ganoong magandang lugar. Ako din, sabi ni Mengmeng, syempre, nag-aatubili din akong iwan si Kuya Huang. Tingting, huwag mong kalimutan ang dati nating kasunduan. Ano pang kasunduan ang mayroon ka? Curious na tanong ni Huang Feng. Wala naman, mabilis na sabi ni Huang Tingting, pagkatapos ay tumingin kay Mengmeng at sinabing, tumahimik ka, o ang ating naunang kasunduan ay kanselahin. Okay, hindi ko sasabihin, mabilis na sabi ni Mengmeng. Ngumiti si Huang Feng. Naisip niyang sikreto lang ito sa pagitan ng mga babae kaya wala siyang pakialam. Maya-maya, nakarating na sila sa station. Nag-aalala pa rin si Huang Feng sa kanila, kaya binigyan niya sila ng ilang karagdagang tagubilin. Gayunpaman, bago sila umalis, biglang naglakas loob si Cao Wenwen at sinabi kay Huang Feng, pwede ba kitang yakapin bago ako umalis? Ah, bahagyang natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganito ang hiling nito, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang puso, sina Mengmeng at Wenwen ay kanyang mga kapatid, tulad ni Tingting. Okay, ngumiti si Huang Feng at ibinuka ang kanyang mga braso. Bahagyang namula si Cao Wenwen at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Huang Feng, niyakap ng mahigpit si Huang Feng. Tila nakaramdam ng kakaiba si Huang Feng mula sa kanyang kalooban. Ang ganitong uri ng yakap ay hindi yakap sa pagitan ng magkapatid, kaya medyo napahiya si Huang Feng. Kuya Huang, pagkatapos kong umalis, maaalala mo ba ako? Dumating ang mahinang boses ni Cao Wenwen. Oo, napakaganda at cute ni Wenwen,
syempre maaalala ko, sabi ni Huang Feng. Tapos mamimiss mo ba ako? Mamimiss kita. Lalong nahiya si Huang Feng. Ang ganitong pag-uusap ay tila hindi pag-uusap ng magkapatid. Bueno, mamimiss ko si Kuya Huang, araw-araw, sabi ni Cao Wenwen. Napahiya si Huang Feng kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay parang iba ang pakikitungo ni Cao Wenwen sa kanya. Sa kabutihang palad, ang hitsura ni Meng Meng sa oras na ito ay nalutas ang awkwardness. Wenwen, ang tagal mong magkayakap, ako na. Narinig ni Cao Wenwen ang mga salita ng kanyang matalik na kaibigan at iniwan ang mga braso ni Huang Feng. Tiningnan niya si Huang Feng na nahihiya at diretsyong sumakay sa bus. Kuya Huang, mamimiss din kita. Niyakap din ni Meng Meng si Huang Feng at sinabing. Sa pagkakataong ito, mas natural ang pakiramdam ni Huang Feng. Tinapik niya ang likod ni Meng Meng at sinabing, well, mamimiss ko rin ang cute nating Meng Meng. Matapos siyang yakapin ni Meng Meng, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Huang Tingting na yakapin ang kanyang kapatid. Dahil dito, nagreklamo siya saglit na nagkaroon lang siya ng pagkakataong huling may akap ang kapatid. Okay, be good. Pagdating ng New Year, babalik ako. Inalaw siya ni Huang Feng, pagbalik mo, kailangan mong mag-aral ng mabuti, okay? Okay, kuya, don't worry, papasok talaga ako sa Jiangzhou University. Nangako si Huang Tingting, kuya, kailangan mong bumalik sa bagong taon. Kung hindi, sisihin ako ni nanay at tatay sa hindi magandang trabaho. Okay, babalik talaga ako. Nangako si Huang Feng. Kabanata 1207. Tumayo si Huang Feng at pinanood ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang mga kaibigan na umalis sa bus. Nakita pa niyang kamakaway pa rin sa kanya ang tatlong babae kahit malayo na ang bus. Nang tuluyan ng mawala ang bus ay tumalikod si Huang Feng at umalis. Sa kabilang banda, nakaupo ang tatlong babae sa oras na ito. Pagkatapos noon, curious na tumingin si Meng Meng kay Wenwen at sinabing, Wenwen, bakit pakiramdam ko ang weird mo ngayon? Ako ba? Tanong ni Cao Wenwen. Oo naman, sabi ni Meng Meng. Sabi ni Meng Meng, huwag mong isipin na hindi ko ito nakikita. Simula kaninang umaga, parang kakaiba ka na. Mukhang hindi ka pa nagigising. Isa pa, nalaman ko na medyo kakaiba din ang paraan ng pagtingin mo kay Kuya Huang. Anong kakaiba dyan? Nagkakamali ka, sabi ni Cao Wenwen. Pagkatapos, sumandal siya sa likuran ng kanyang upuan, pumikit, at sinabing, aba, medyo inaantok na ako. Itutulog ko muna. Tumingin si Meng Meng kay Cao Wenwen na may higit na pagdududa sa kanyang puso. Silang tatlo ay matalik na magkaibigan at kilalang kilala ang isa't isa, kaya madali niyang napapansin ang pagiging abnormal ni Cao Wenwen. Gayunpaman, tila ayaw sabihin ni Cao Wenwen ang dahilan, kaya hindi siya matanong ni Meng Meng. Nakasandal lang siya sa upuan at pumikit para magpahinga. Eto na, sobrang saya nila sa Jiangzhou nitong mga araw na ito, kaya medyo nakaramdam pa rin sila ng pagod ngayon. Palihim na binuksan ni Cao Wenwen ang kanyang mga mata at sinulyapan si Meng Meng sa tabi niya. Nang makitang nakapikit din si Meng Meng para magpahinga, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na damdamin, at paulit-ulit niyang inaalala ang nangyari kagabi sa kanyang isipan. Habang iniisip ni Cao Wenwen ang nangyari kagabi, lalo siyang nahihiya, at lalong namula ang mukha niya. Tama si Meng Meng. Talagang nagdusa si Wenwen ng insomnia kagabi. Matagal siyang nakatulog, at hindi siya nakatulog ng matagal. Kaya naman, nang magising siya kaninang umaga, medyo wala siyang mata. Gayunpaman, walang ibang nakakaalam ng dahilan ng insomnia ni Cao Wenwen, at hindi binalak ni Cao Wenwen na sabihin sa iba. Sikreto niya iyon, at ayaw niyang sabihin sa iba. Gusto lang niyang maalala ito sa sarili niya. Iyon ang kanyang kabataan, iyon ang kanyang kabaliwan. Sa pag-iisip tungkol dito, unti-unting nakaramdam ng pagod si Cao Wenwen at dinagtagal ay nakatulog. Sa kabilang banda, pagkatapos paalisan ang kanyang kapatid, nagbook si Huang Feng ng flight ticket online at umalis ng bansa kinabukasan. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa biglaang pagdating ng ate niya ay nasa ibang bansa na siya. Gayunpaman, malinaw na sa puso ni Huang Feng, ang kanyang kapatid na babae ay napakahalaga pa rin. Ito ay ganap na katanggap-tanggap na antalahin ang oras ng pagpunta sa ibang bansa. Sa araw bago pumunta sa ibang bansa,
hinarap ni Huang Feng ang ilan sa kanyang mga negosyo. Ngayon, may mga taong namamahala sa bawat isa sa kanyang mga negosyo, ngunit kailangan pa rin niyang kontrolin ang pangkalahatang direksyon, kaya maraming bagay na dapat gawin si Huang Feng. Gayunpaman, sa araw na ito, madalas na iniisip ni Huang Feng ang nangyari kagabi. Inisip din niya kung sino ang kabilang party at kung babalik pa ba sila mamayang gabi. Habang iniisip ito, naisip din ni Huang Feng si Cao Wenwen. Naramdaman din niya na medyo kakaiba ngayon si Cao Wenwen, lalo na sa huling sandali nang maghiwalay sila. Ang kanyang mga salita at kilos ay nagparamdam kay Huang Feng na kakaiba. Gayunpaman, dahil hindi siya masyadong kilala ni Huang Feng, at dahil hindi na niya makikitang muli si Cao Wenwen sa maikling panahon, hindi na masyadong inisip ni Huang Feng ang tungkol dito. May isa pang bagay na bahagyang ikinainis ni Huang Feng. Iyon ay, nagdala ng masamang balita si Ning Wushuang. Kamakailan, ang suporta ni Su Pi sa kanya ay unti-unting bumababa. Ang kanyang saloobin ay nagiging mas at higit na walang kabuluhan. Minsan, sinasadya pa niya itong iwasan. Bagamat si Ning Wushuang ay isang babae mula sa isang malaking pamilya na walang gaanong alam tungkol sa mundo noon, pagkatapos ng panahong ito ng karanasan, marami rin siyang natutunan tungkol sa mga paraan ng mundo. Sa makatuwid, nang magbago ang ugali ni Su Pei, naramdaman niya ito. Sa katunayan, si Huang Feng ay hindi ganap na hindi handa para sa pagbabago ng ugali ni Su Pei. O sa halip, nung umalis siya dati, naisip na ni Huang Feng na darating ang ganoong araw. Kung tutuusin, hindi siya makakapunta sa mundong iyon ngayon at hindi maipakita ang mukha. Bukod dito, si Ning Wushuang ay isang babae na walang ibang background maliban sa kanya. Siya ay kumikita ng maraming pera araw-araw. Buti naman kung hindi nagtagal. Isa sa alang-alang pa rin ni Su Pei ang kanyang tulong at aasikasuhin ang negosyo ni Ning Wushuang. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanyang posisyon sa puso ni Ning Wushuang ay unti-unting bumababa. Kapag dumating ang oras na iyon, isa o dalawang tao na naiinggit sa negosyo ni Ning Wushuang ay lilito sa paligid ni Su Pei at mag-uudyok sa kanya. Kung gayon, hindi magiging mahirap na maunawaan ang pagbabago ng ugali ni Su Pei kay Ning Wushuang. Gayunpaman, bagamat naisip niya na maaaring magbago ang ugali ni Su Pei, hindi ito nangangahulugan na handang tanggapin ni Huang Feng ang gayong pagbabago. Sa katunayan, kumikita na ngayon si Ning Wushuang ng malaking pera para kay Huang Feng. Kung direktang sumuko si Huang Feng, tiyak na mag-aatubili siya. Siyempre, sa puso ni Huang Feng, mas mahalaga ang kaligtasan ni Ning Wushuang. Sa makatuwid, paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Ning Wushuang na dahil unti-unting nagbabago ang ugali ni Su Pei, kailangan niyang mag-ingat kay Su Pei. Kinailangan niyang mag-ingat sa ilang lugar sa kanyang puso para mapigilan si Su Pei na gumawa ng sobra-sobra. Maliban sa sitwasyon ni Ning Wushuang, walang masyadong malaking isyu sa ibang mga espasyo. Ang lahat ay nangyayari tulad ng dati, lalo na sa pahayag. Ang bansang Nans ay unti-unting naging pribadong likod bahay ni Huang Feng. Karamihan sa mga nakatataas ay mga alipin na ipinagpalit ni Huang Feng. Kaya naman, unti-unti niyang nagkakaroon ng ganap na kontrol sa bansa. Kung mayroong isang bagay na nagpalungkot kay Huang Feng, ito ay sa proseso ng muling pagtatayo ng bansa, masyadong maraming pera ang nagastos. Nakikita ni Huang Feng ang kanyang ipon na mabilis na nauubos araw-araw. Bagamat maaari siyang kumita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bagay sa totoong mundo, ang mga bagay na maaaring ihatid araw-araw ay limitado. Ang bilis ng kumita ng pera ay hindi maihahambing sa bilis ng paggastos ng pera. Sa makatuwid, sa espasyong ito, hindi kumita ng pera si Huang Feng sa maikling panahon. Sa hapon, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Wu Hao. Sinabi niya na ang kanyang bagay ay maayos, kaya gusto niyang ituro si Huang Feng ng inumin upang pasalamatan si Huang Feng. Bagamat paulit-ulit na tumanggi si Huang Feng, sa huli, hindi niya napigilan ang pagpupumilit ni Wu Hao. Sa makatuwid, maaari lamang siyang sumang-ayon. Pumayag na siya, "You should prepare well tonight." Matapos ibaba ni Wu Hao ang telepono, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya para tingnan si Wang Tungtong sa tabi niya at sinabi. Kabanata 1208, "Okay, Wu Hao, salamat sa pagkakataong ito. Kung matagumpay ang bagay na ito, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo ng maayos,
sabi ni Wang Tungtong kay Wu Hao. Magkaklase tayong lahat, sana rin ay magkapamilya ka na at magpakasal. At saka maliit na bagay lang sa akin ang usaping ito. Bahagyang ngumiti si Wu Hao at sinabi kay Wang Tungtong. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay hindi nagbigay ng mainit na pakiramdam sa mga tao, ngunit isang medyo madilim na pakiramdam, na naging dahilan upang medyo hindi komportable si Wang Tungtong. Awkward na ngumiti si Wang Tungtong at sinabing, "Anyway, I have to thank you for this matter. Aalis muna ako at babalik ngayong gabi." Okay. Pagtingin sa likod ni Wang Tungtong habang paalis siya, ang mukha ni Wu Hao ay nagpakita ng panunuya at bamulong, stupid na babae. Pagkatapos noon, hindi na inisip ni Wu Hao ang tungkol kay Wang Tungtong, ngunit nagsimulang isipin ang problema ni Huang Feng. Kailangang sabihin na mayroon pa ring kakayahan si Wu Hao. Matapos makilala ang ilang matataas na tao sa Jiangzhou sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Huang Feng, mabilis niyang ginamit ang sarili niyang paraan para magkaroon ng magandang relasyon sa mga taong ito, naghahanda para sa negosyo ng kanyang pamilya na pumasok sa Jiangzhou. At sa mga kontak na ito, nalaman din ni Wu Hao na ang mga taong ito ay medyo natatakot pa rin kay Huang Feng. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nalaman din niya na ang network ni Huang Feng ay wala sa Jiangzhou, kundi nasa probinsya. Bukod dito, pinananatili niya ang magandang personal na relasyon sa ilang malalaking shop. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito sa Jiangzhou ay natural na kailangang magbigay ng mukha kay Huang Feng. Kasabay nito, nalaman din ni Wu Hao na ang kasalukuyang mapagkukunan ng pananalapi ni Huang Feng ay medyo malakas. Namuhunan siya sa maraming kumpanya sa Jiangzhou. Bagamat hindi nagtagal, napakaganda ng pag-unlad ng mga kumpanyang ito. Lahat sila ay mga negosyong may malaking potensyal. At ang mga bagay na ito ay pumukaw sa hinala ni Wu Hao kay Huang Feng. Bilang monitor ng klase ni Huang Feng sa universidad, pamilyar na pamilyar si Wu Hao sa sitwasyon ng pamilya ni Huang Feng. Bagamat hindi umabot sa puntong mag-apply para sa isang pautang sa kahirapan, tiyak na hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Huang Feng. Ang taunang gastos sa pamumuhay ni Huang Feng ay halos kapareho ng kanyang lingguhang gastos sa pamumuhay. At ngayon, nagawang makamit ni Huang Feng ang mga ganoong resulta sa maikling panahon. Paanong hindi makaramdam ng hinala si Wu Hao? Kahit na may kakayahan si Huang Feng, mahihirapan siyang umunlad ng ganoon kabilas ng walang background. Higit pa rito, ang mga kumpanya ni Huang Feng ay binuo sa nakalipas na kalahating taon. Ayon sa balita mula kay Xiaobing, si Huang Feng ay nagtatrabaho pa rin kahit saan bago ito. Wala man lang siyang stable job. Sa makatuwid, nang maghinala ang ilang tao na si Huang Feng ay nabuo dahil sa isang relasyon sa isang pinuno sa lalawigan, si Wu Hao ang unang tumanggi sa haka-haka na ito. Ito ay dahil kung si Huang Feng ay may ganoong background, hindi siya magiging napakahirap sa universidad. Pagkatapos niyang makapagtapos ng universidad, hindi siya makakahanap ng matatag na trabaho ng ganoon katagal. Gayunpaman, kapag mas ganito ang kaso, mas kainahinala si Wu Hao kay Huang Feng, at mas gusto niyang malaman kung bakit maaaring umunlad si Huang Feng sa ganitong lawak sa maikling panahon. Sa makatuwid, hinimok niya si Xiaobing na imbestigahan si Huang Feng bago ito. Sa pagkakataong ito, tinulungan niya si Wang Tungtong sa parehong layunin. Si Wang Tungtong, ang babaeng ito, ay medyo tulala pa rin, kaya sigurado si Wu Hao na makukuha niya ang gusto niya sa kanya. Sa makatuwid, ang kailangan niyang gawin ngayon ay tulungan si Wang Tungtong na bumalik sa panig ni Huang Feng. Kung ganoon, maaaring alam niya kung bakit maaaring umunlad si Huang Feng sa napakaikling panahon. Sa oras na iyon, magiging mas madali para sa kanya na makuha ang gusto nito mula sa kanya. Sa kabilang banda, kahit na ang impresyon ni Huang Feng kay Wu Hao ay hindi kasing ganda noong siya ay nasa universidad, siya pa rin ang kanyang kaklase at ang monitor ng klase sa universidad. Bukod dito, sa pagkakataong ito, si Wu Hao ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanya at tinatrato siya sa isang pagkain. Hindi makatanggi si Huang Feng. Kinagabihan, dumating si Huang Feng sa hotel kung saan sila napagkasunduan ni Wu Hao na magkita. Gayunpaman, nakita niya ang isang taong ayaw niyang makita rito, at iyon ay si Wang Tungtong. Wala nang nararamdaman si Huang Feng para kay Huang Feng ngayon. Lalo siyang nainis sa kanya. Dahil sa mga pamamaraan ng babaeng ito, hindi komportable si Huang Feng.
Halatang sinusubukan niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan niya, Yumo, at Shiyu. Paano siya magkakaroon ng magandang impresyon sa gayong tao? Sa makatuwid, nang makita ni Huang Feng si Wang Tungtong, hindi niya ito binigyan ng magandang tingin. Nandito si Huang Feng. Mangyaring umupo, si Wu Hao ay masigasig gaya ng dati. Nang makita niya si Huang Feng, hinayla niya si Huang Feng sa isang upuan ng nakangiti. Salamat, sabi ni Huang Feng. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko matatapos ang gawaing ibinigay sa akin ng tatay ko sa ganoong kaikling panahon, sabi ni Wu Hao. So, tonight, inom tayo hanggang malasing tayo. You're too polite. Wala naman talaga akong ginawa. You don't have to specially thank me, sabi ni Huang Feng. Sa kanyang palagay, kaunti lang ang kanyang ginawang tawag sa telepono at wala siyang masyadong ginawa. Kaya naman, hindi na kailangang pasalamatan siya ni Wu Hao. It's my pleasure. Hiniling ni Wu Hao si Huang Feng na maupo at hiniling sa waiter na dalhin ang menu. Pagkatapos, sinabi niya kay Huang Feng, nagkataon na nakilala ko si Wang Tungtong ngayon, kaya hiniling ko sa kanya na sumama sa akin at kumain. The more the merrier. Kapag kumakain tayo, mas interesante na may magandang babae sa hapag, di ba? Sa tingin ko hindi, umiling si Huang Feng at sinabi. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa ekspresyon ni Wu Hao. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta si Huang Feng. Hindi siya pinansin ni Huang Feng. Sa halip, tumingin siya kay Wang Tungtong at sinabing, Wang Tungtong, pumunta ka sa paaralan para hanapin si Zaiyu at pagkatapos ay lumingon para hanapin si Yamo, tama ba? Hindi. Gusto lang magpaliwanag ni Wang Tungtong, ngunit pinutol siya ni Huang Feng at sinabing, naniniwala ka ba na tatawag ako ng isang tao para kilalanin ka ngayon? Nanlamig ang mukha ni Wang Tungtong. This time, sarili niyang kapabayaan. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi na sana siya susuko. Noong araw na iyon, marami pa rin ang nakakita sa kanya. Sa makatuwid, kung talagang tumawag si Huang Feng ng isang tao upang makilala siya, tiyak na malalantad siya. Oo, ginawa ko. Gusto ko lang bumalik ka sa akin. Ano bang masama kung ginagawa ko to? Biglang sinigawan ni Wang Tungtong si Huang Feng na may pulang mata, gusto ko lang silang itaboy sa iyo at pagkatapos ay mabawi ang puso mo. Ano ang masama kung ginagawa ko ito? Tingnan mo ang bagay na ito. May ganyan. Sinabi ni Wu Hao sa tabi niya, Huang Feng, lalaki ka. Maging mas mapagbigay. Ginawa ito ni Tungtong dahil gusto kanya ng sobra. Huwag mo siyang masyadong sisihin. Kabanata 1209. Nang marinig ni Wang Tungtong ang mga salita ni Wu Hao, tumingin siya kay Huang Feng na may masamang tingin. Hindi bumuti ang ekspresyon ni Huang Feng. Sa halip, sinabi niya kay Wang Tungtong, ito na ang huling beses na binabalaan kita. Bawal mo silang hanapin muli sa hinaharap. Kapag nalaman kong naglalaro ka na naman sa likod ko, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ko isinasaalang-alang ang pagkakaibigan natin bilang mga kaklase. Si Huang Feng ay ganap na nawalan ng pasensya kay Wang Tungtong. Kung hindi dahil sa katotohanang walang malaking kahihinatnan sa pagkakataong ito, hindi man lang siya ibibigay ni Huang Feng nitong huling babala. Sa halip, direktang sasalakayin siya nito. Natarante din si Tungtong saglit. Naniniwala ako na hindi niya gagawin ang katangahang iyon sa hinaharap, tama ba, Tungtong? Si Wu Hao ay gumaganap pa rin bilang isang tagapamayapa sa panig. Sabi ni Wang Tungtong na may luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa kanyang puso, ilang beses na niyang pinagalitan sina Zhu Zaiyu at Su Yamo. Siguradong isa sa kanila ang nagsabi kay Huang Feng ng sikreto. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinagalitan ni Huang Feng ng ganito. Hintayin mo ako. Hintayin mong maibalik ko si Huang Feng. Tingnan mo kung paano kita haharapin. Napaisip si Wang Tungtong sa kanyang puso. Okay. Since na-explain na ang bagay, then let's sit down and eat. Sabi ni Wu Hao. Binigyan din ni Huang Feng ng mukha si Wu Hao, ang host, at hindi na muling ginulo si Wang Tungtong. Sa katunayan, kung hindi masyadong gumawa si Wang Tungtong sa pagkakataong ito, hindi man lang mag-abala si Huang Feng na makipag-ugnayan kay Wang Tungtong. Agad na inihain ang pagkain. Kailangang sabihin na napakagaling ng chef ng hotel na pinili ni Wu Hao. Maging si Huang Feng ay kumain pa ng ilang subo. Halika, Huang Feng, bibigyan kita ng toast.
Salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Sabi ni Wu Hao habang pinupulot ang baso ng alak. Bahala ka, maliit na bagay lang ito, sabi ni Huang Feng. Maliit na bagay sa'yo, pero malaking bagay sa akin. Kahit anong mangyari, kailangan kong magpasalamat sa bagay na to. Iinom ako, magagawa mo lahat ng gusto mo. Pagkatapos magsalita ni Wu Hao, itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang alak sa kanyang tasa. Hindi nag-atubili si Huang Feng at diretsyong inubos ang alak sa tasa. May karanasan na siya sa mga aktibidad na ito sa lipunan ngayon. Bukod dito, hanggat hindi siya kumakain at umiinom kasama ang kanyang pamilya, lihim na gagamitin ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa upang paalisin ang alak sa kanyang katawan, kaya hindi niya kailangang mag-alala na malasing. Galing, sabi ni Wu Hao, ang ganoong eksena ay nagpapaalala sa akin ng mga araw noong ako ay nasa kolehiyo. Noong panahong iyon, masaya rin kaming umiinom ng ganito. Sa isang kisap mata, napakaraming oras ang lumipas at lahat ay may kanya-kanyang karera. Oo, kailangang maghanap buhay ang mga tao, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, hayaan mo rin akong bigyan ka ng toast. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari noon at salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Dinampot din ni Wang Tungtong ang baso ng alak at sinabi kay Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi na binigyan ni Wang Tungtong ng pagkakataon si Huang Feng na tumanggi at direktang ininom ang alak sa tasa. Pagkatapos noon ay biglang namula ang pisngi niya. Dapat malaman na si Wang Tungtong ay hindi umiinom ng soft drinks o red wine, ngunit ang parehong puting alak bilang Huang Feng at ang iba pa. Hindi naman mataas ang alcohol tolerance niya, kaya hindi naman katakataka na ganoon ang reaksyon niya. Tumingin si Huang Feng kay Wang Tungtong at walang sinabi. Inubos din niya ang alak. Pagkatapos noon, bahagyang gumanda ang kapaligiran sa mesa. Bilang karagdagan, mayroong isang taong tulad ni Wu Hao upang ayusin ang kapaligiran, maraming tao pa rin ang nasiyahan sa pagkain. Sina Wu Hao at Wang Tungtong ay hindi patuloy na hinikayat si Huang Feng na uminom. Alam din nilang dalawa na si Huang Feng ay may mataas na tolerance sa alkohol. Sa nakaraang party, napakaraming tao ang humalili sa pag-toast kay Huang Feng. Sa huli, si Huang Feng ay hindi lasing, ngunit ang mga nag-toast sa kanya ay lasing lahat. Sa makatuwid, sa kainan ngayon, hindi naisip ni Wang Tungtong at Wu Hao na lasing si Huang Feng sa simula, dahil alam nilang hindi nila ito magagawa. Gayunpaman, ang hindi pagpapalasing kay Huang Feng ay hindi nangangahulugan na hindi sila gagamit ng iba pang pamamaraan. At least, nang makita nila si Huang Feng na umiinom ng alak na inihanda nila para sa kanya, tuwang-tuwa sila sa kanilang mga puso. Nang makitang malapit na ang oras, iminungkahi ni Wu Hao na tapusin ang pagkain ngayon. Si Huang Feng ay tiyak na walang pagtutol. Kung ikukumpara sa pagsama sa 2 taong ito na hindi niya gusto, mas pinili niyang bumalik ng maaga at samahan ang kanyang babae. Iyon ay mas kawili-wili kaysa dito. Huang Feng, maaari mong pauwiin muna si Tungtong. Gabi na, hindi ligtas para sa isang babae na bumalik ng mag-isa, sabi ni Wu Hao kay Huang Feng sa pintuan ng hotel. Tumingin si Huang Feng kay Wang Tungtong. Napakatapat ng babaeng ito ngayong gabi. Wala siyang sinabing sobra, at walang mali sa kanyang pag-uugali. Naisip ni Huang Feng na talagang pinagsisihan niya ito, kaya sinabi niya, okay. Pagkatapos noon, si Wu Hao ay nagmaneho ng mag-isa, at si Huang Feng ay pinauwi si Wang Tungtong. Nang nasa kotse, naramdaman ni Huang Feng na may mali sa kanyang katawan. Unti-unti siyang nag-iinit, lalo na nang hindi niya sinasadyang makita si Wang Tungtong, na nakasuot ng nakasisilaw na damit sa tabi niya, ang pakiramdam na ito ng isang bagay na mali ay naging mas malakas. Huang Feng, maraming magagandang babae sa paligid mo. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay hindi mas masama kaysa kay Wang Tungtong. Bakit may iniisip ka kapag nakikita mo siya ngayon? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya? Sinabi ni Huang Feng sa kanyang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit na paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na hindi siya dapat mag-isip tungkol kay Wang Tungtong, nang sinadya o hindi sinasadyang nilapitan siya ni Wang Tungtong para kausapin, nang ang kanyang mainit na hininga ay nag-spray sa katawan ni Huang Feng, naramdaman pa rin ni Huang Feng na ang kanyang katawan ay lalong uminit at uminit. Nang makita ang reaksyon ni Huang Feng, ngumiti si Wang Tungtong at lihim na nagmamalaki. Nagdagdag sila ng isang bagay sa alak ni Huang Feng noon.
Upang hindi makita ni Huang Feng, sabay ding uminom ng alak sina Wu Hao at Wang Tungtong. Walang pinagkaiba. Sa makatuwid, hindi lamang nagbago ang katawan ni Huang Feng, kundi maging sina Wu Hao at Wang Tungtong. Marahil, sa oras na ito, si Wu Hao ay dapat nalanggaw sa ilang uri ng kahinahunan, at si Huang Feng at Wang Tungtong ay nag-iisa sa isang medyo selyadong espasyo. Sa pananaw ni Wang Tungtong, tiyak na may mangyayari sa pagitan nila ni Huang Feng mamaya. Hindi, biglang sumigaw si Huang Feng sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang may kakaiba sa kanyang katawan. Mayroong ilang mga sangkap na hindi dapat umiral. Ang mga bagay na ito ay hindi maramdaman ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang mga may panloob na puwersa, ngunit ang mga walang malalim na puwersa sa loob ay hindi ito nararamdaman. Gayunpaman, si Huang Feng ay isa na ngayong first-class master, at mas pamilyar siya sa sarili niyang katawan. Kaya naman, napansin niya ang bahagyang pagbabago sa kanyang katawan. May problema ang alak na iyon. Sabi ni Huang Feng sa kanyang puso. Kabanata 12:10. Sa pag-iisip nito, lihim na sinulyapan ni Huang Feng si Wang Tungtong sa tabi niya. Sure enough, nakita niyang namumula rin siya sa mga oras na ito. Malabo ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay patuloy na umiikot sa front passenger seat. Mainit ang katawan ni Huang Feng, ngunit gising na ang kanyang ulo. Walang dating pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay malinaw. Itong Wang Tungtong at Wu Hao ay talagang nag-effort para madroga ako. Sabi ni Huang Feng sa sarili. Malinaw, ang kasalukuyang estado ni Wang Tungtong ay katulad din ng pag-inom niya ng gamot. Hindi naniniwala si Huang Feng na ginawa ito ni Wang Tungtong mismo, o ni Wu Hao mismo. Mas malamang na magkatrabaho silang dalawa para gawin ito. Gayunpaman, naunawaan ni Huang Feng kung bakit ginawa ito ni Wang Tungtong. Ang babaeng ito ay gagamit ng anumang paraan upang bumalik sa kanyang tabi. Kung bakit ginawa ito ni Wu Hao, hindi mo ari ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, tinulungan siya ni Huang Feng. Noong nasa universidad na ang dalawa, hindi masyadong maganda ang kanilang relasyon, pero hindi naman masama. At least, walang sama ng loob. Wala siyang dahilan para gawin ito kay Huang Feng. Siguro si Wang Tungtong ang nagtanong sa kanya. Gusto lang niyang i-matchmake kami ni Wang Tungtong. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, anuman ang dahilan, halatang hindi nilayo ni Huang Feng na hayaan ang dalawa na makamit ang kanilang layunin. Kaya habang nagmamaneho siya, gusto niyang ilabas ang mga dumi sa kanyang katawan. I'm so hot. Huang Feng, are you hot? Si Wang Tungtong sa tabi niya ay halatang hindi napansin ang mga galaw ni Huang Feng. Si Huang Feng ay lumalaban sa mga droga, at si Wang Tungtong ay gumagamit ng mga droga. Wala siyang iniisip na panlaban. Hindi ako mainit. Kung mainit ka, buksan mo ang bintana sa tabi mo, sabi ni Huang Feng. Hindi, gusto kong tanggalin ang damit ko, sabi ni Wang Tungtong habang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad, si Huang Feng ay parang isang naliwanagang monghe. Hindi man lang siya nilingon. Sa mga mata ni Huang Feng, si Wang Tungtong ay mas masahol pa sa isang ordinaryong tao. Nang gustong habulin ni Wang Tungtong ang kanyang damit, hindi siya pinigilan ni Huang Feng. Hindi man lang natinag ang puso niya. Parang wala si Wang Tungtong. Dahil sa reaksyon ni Huang Feng, medyo natigilan si Wang Tungtong. Gayunpaman, wala siyang gaanong kakayahang mag-isip ngayon. Gusto lang niyang alisin si Huang Feng sa lalong madaling panahon para makabalik ito sa tabi niya at pagkatapos ay kontrolin siya. Pagkatapos ay mabubuhay niya ang buhay na dati niyang pinapangarap. Okay, nandito na tayo. Habang nag-iisip si Wang Tungtong kung paano lalayo, inihinto ni Huang Feng ang sasakyan. Dumungaw si Wang Tungtong sa bintana na may kaunting pagdududa at nalaman na hindi ito ang lugar kung saan siya nakatira, ngunit nakakita siya ng isang hotel sa hindi kalayuan. Naisip ni Wang Tungtong na hindi mapigilan ni Huang Feng dahil sa droga, kaya dinala niya siya sa hotel. Lalong nagmamalaki ang puso niya. Gayunpaman, sinubukan ni Wang Tungtong na huwag magpakita ng anumang mga kapintasan. She said with a surprised face, "Saan ito? This is not my home. Bakit mo ako dinala dito? Nakarating na tayo. Bumaba muna tayo," sabi ni Huang Feng na may blankong ekspresyon. Huang Feng, grabe ka. Hindi mo ako pinapauwi, pero pumunta ka sa hotel. Sinabi ni Wang Tungtong na may mahiyaing mukha, gayunpaman,
palagi kitang gusto. Magagawa mo ang anumang gusto mo. Nalaman ni Huang Feng na ang lugar kung saan siya nakapark ay nasa tabi talaga ng isang hotel. Hindi nakakagulat na hindi maintindihan ni Wang Tongtong. Gayunpaman, ngayon ay walang intensyon si Huang Feng na magpaliwanag sa kanya. Sabi niya ulit, bumaba ka dali. Huwag kang masyadong mag-alala, marami pa namang oras. Habang nagsasalita si Wang Tongtong, tinanggal niya ang kanyang seatbelt at bumaba ng kotse. Nakangiti siya sa mukha pero mas proud pa siya sa puso niya. Gayunpaman, natigilan si Wang Tongtong nang malaman niya na pagkatapos niyang isara ang pinto, hindi bumaba si Huang Feng, ngunit tinapakan niya ang accelerator at diretsyong pinaandar ang sasakyan. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, si Wang Tongtong ay direktang natulala sa kinauupuan. Matagal siyang hindi nag-react. Nang maunawaan niya ang nangyayari, umalis na ang sasakyan ni Huang Feng. Huang Feng, bastard ka. Itinuro ni Wang Tongtong ang direksyon kung saan umalis si Huang Feng at pinagalitan, walang pakialam sa kanyang imahe. Napag-alitan si Wang Tongtong saglit, ngunit hindi niya nakitang bumalik si Huang Feng. Sa huli, napigilan lang niya ang galit. Naunawaan na niya na tiyak na naiintindihan ni Huang Feng ang sitwasyon sa loob. Upang hindi siya mahawakan, iniwan niya siya sa kalagitnaan. Noong nasa kotse siya, iniisip pa rin niya ang pagkuha ng ilang litrato ni Huang Feng mamaya, at pagkatapos ay ipakita ang mga ito kina Zhu Zaiyu at Suyamo. Sobrang nakakainis. Bilang resulta, siya ay inabandona sa kalagitnaan. Si Huang Feng ay hindi gustong magkaroon ng anumang bagay sa kanya. Kinuha ni Wang Tongtong ang kanyang mobile phone at dinail ang telepono ni Wu Hao. Isang boses ng babae ang nanggaling sa phone. Tiyak na naiintindihan ni Wang Tongtong ang nangyayari, ngunit wala siyang pakialam. Sa halip, sinabi niya, nabigo ang plano. Napansin ito ni Huang Feng. Inabandona ako sa kalagitnaan. Nasaan ka ngayon? Tinanong ni Wu Hao si Wang Tongtong, hahanapin kita ngayon. Matapos sabihin kay Wu Hao ang kanyang kasalukuyang lokasyon, naramdaman ni Wang Tongtong na mas matindi ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa oras na ito, kailangan niya ng lalaki. Naunawaan niya ito, at naunawaan din ito ni Wu Hao. Nang iminungkahi ni Wu Hao na hanapin siya ngayon, natural na naiintindihan ni Wang Tongtong ang kahulugan ni Wu Hao. Gayunpaman, walang pakialam si Wang Tongtong. Galit lang siya sa puso niya. Itinuring siya ng ibang mga lalaki bilang isang kayamanan. Bakit siya naging basura pagdating kay Huang Feng? Tinapon lang niya. Huang Feng, bastard ka. Hindi ako susuko. Napaungol si Wang Tongtong sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay mabangis. Nasaan ang bakas ng kagandahan? Si Huang Feng, na nagmamaneho pa uwi, ay natural na hindi alam ang sinabi ni Wang Tongtong. Gayunpaman, lubos niyang naiisip ang ekspresyon ni Wang Tongtong pagkatapos niyang maunawaan na siya ay itinapon palabas ng sasakyan. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi nakiramay sa kanya, at hindi rin siya nagsisi sa kanyang ginawa. Pagkatapos niyang humiwalay kay Wang Tongtong, hindi niya akalain na may mangyayari muli sa pagitan nila ni Wang Tongtong. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Huang Feng si Wang Tongtong sa kalagitnaan ay dahil nagalit siya sa pagdedroga sa kanya. Ang isa pang dahilan ay nalaman niya na ang epekto ng gamot na ito ay labis na labis. Ito ay mas mapang-akit kaysa sa gamot na ininom ni Zhu Zaiyu noong nakaraang pagkakataon. Isa pa, medyo nahuli niya ito. Kaya naman, pagkatapos niyang subukan ng ilang sandali, hindi niya mapilitan na ilabas ang gamot sa kanyang katawan.